Samahan niyo nga ako mag-empake ngayong araw mga mamis dahil hindi ko na talaga kinakayang ugali ni daddy kaya naisip ko na iiwan na talaga namin siya ni Athena. Charot! Siyempre hindi natin gagawin yun mga mamis kasi hindi na ako makakahanap ng gaya ni daddy na grabe ang laki ng sakripisyo at hindi ako hinahayaan na maglinis mag-isa ng colostomy bag ko. Pero totoong mag-empake ako mga mamis kasi nga magbabakasyon kami ni Athena. Nung una nga mga mamis iniisip ko kung Japan ba or Korea. Pero dahil pang Grab nga lang ang meron kami ni Athena at wala kaming pambiling plane ticket, naisip ko na sa Bulacan na nga lang kami magbabakasyon. So, bali sasama kami sa kaibigan ko mga mamis kasi uwi sila doon sa bahay ng magulang niya sa Bulacan. Bukod nga sa magbabakasyon sila doon mga mamis, mag-birthday din kasi yung mama nila kaya kailangan nilang umuwi. At syempre dahil nga mahilig kami makipamilya sa kanila, dapat kasama din kami doon. Pero kami ni Athena mga mamis, ilang araw lang naman kami doon, uuwi din kami. Kaya yung mga damit na dadalhin ko mga mamis, namin ni Athena ay konti lang talaga, parang tig-apat na pares lang kami. Pero kung sakali naman na gusto namin ni Athena magtagal doon, pwede naman na pagkaligo, kusot na lang ng damit or di naman kaya utusan ko na lang si daddy na magpalalamove na lang ng mga damit namin. Total malapit lang naman yun mga mamis, dito lang yun sa bandang Muson. Habang nag-aayos ako ng mga damit namin dito ni Athena, meron akong pinaikot sa washing na iba pang damit kasi sa totoo lang, puro mga pajama lang ang meron si Athena. Yung mga damit niyang malalaki nasa labahan kaya pinaikot ko na sa washing. So, habang dinidrain ko yung mga damit bago ko isampay, inayos ko na yung mga ibang gamit namin ni Athena dito at dapat talaga hindi pa ako sasabay sa kaibigan ko. Dapat kasi ibang araw kami, parang mauuna sila. Pero kasi mga mami si daddy nag-aalala siya at ayaw niya kaming mag-commute dahil alam niyo naman, hindi na naman muna pwede sa akin ang mag-commute. Kaya pinag-grab na lang kami ni daddy at ayun nga, sabay na lang kami sa kaibigan ko. So after ko ilagay nga mga mami sa malaking eco bag yung mga ibang gamit namin, sunod ko naman na inayos itong mga dadalhin ko naman na para nga sa bituka ko. Nagdala ko ng isang pack ng wipes kasi abot naman na yan ng 4 to 5 days kong magagamit. Tapos tissue, then dito naman sa colostomy mga mamis, pagdadala ko ng 6 na piraso. Ay, ginawa ko na pala yung 8 pieces mga mamis para sigurado ako. At itong colostomy na to mga mamis, hindi to yung palagi yung nakikita na ginagamit kong colostomy. Ibang colostomy to. Ito yung bigay pa sa akin na galing ibang bansa. Tinitipid-tipid ko lang talaga itong mga colostomy na to mga mamis kasi mas maganda talagang gamitin to tuwing meron akong alis, lalong-lalo na nga kapag 2 days, 3 days ako sa pupuntahan ko. Actually, sobrang dami niyan dati mga mamis. Isang malaking paper bag yan na galing nga sa ibang bansa na pinadala sa akin dito. Pero dahil marami nga akong mga follower dito na gaya ko na nakalabas din yung bituka, pinamigay ko yung iba. Nagtira lang talaga ako ng para sa akin. So, bukod nga sa colostomy, wipes at tissue, dinala ko na nga din yung gunting ko, yung surgical scissor, tapos nagdala na rin ako ng itim na plastic para naman meron akong lagayan kapag naglilinis din ako ng bituka ko doon. Dinala ko na din pala itong sangkap na to mga mamis kasi nga baka magluto ako ng maha pero hindi pa sure kasi hindi pa naman daw sure kung kasya pa yung budget nila. Tapos dinala ko na rin yung baking paper ko kasi may paggagamitan kami niyan. Dadalin ko na nga din itong manggang binigay sa akin ng mga classmates ni Athena nung birthday niya para nga makapag-share din ako doon sa mga kaibigan ko. Bukod nga sa mangga mga mamis, naisip ko na dalhin na nga lang din itong pasta ko dito na panggawa ng sopas. Parang ako sakali makapagluto ako ng sopas doon pang almusal. Tapos nakita ko na nga rin tong malagkit ko na kalahating kilo. Sabi ko dadalhin ko na nga lang din at magdadala na nga lang din ako ng kokwa para makapagluto rin ako ng champurado. Kasi bukod kay Athena mga mamis, meron pa kaming 2 batang kasama. Doon yung anak nga ng kaibigan ko para nga malutuan ko sila ng almusal or di naman kaya ng merienda. Nagtingin-tingin pa nga ako dito sa rep ko mga mamis kung meron pa ba akong pwedeng madala. Dinala ko na rin pala yung 2 swak pack para nga kapag nagluto ako ng champurado, meron ako magagamit na swak pack. So pagsilip ko nga dito sa rep mga mamis, wala na akong pwedeng dalhin dito kasi bukod sa tubig at gulay, yung mga frozen product lang na binibenta ko ang nandito na lang. Kaya ako dinala tong mga mamis kasi mas masarap talagang magluto ng champurado, ng sopas or kung anumang klaseng pasta yan kapag marami talagang bata, di ba? Tsaka alam nyo naman ako mga mamis, mahilig talaga ako magluto, happiness ko talaga ang pagluluto. Wala lang talaga ako niluluto, kaya hindi nyo ako makitang araw-araw na nagluluto, puro ulam lang namin. Nung naayos ko naman na yung mga ibang gamit na bibit-bitin namin, pinuntahan ko naman na yung mga pinaikot kong mga damit ni Athena doon sa washing para nga maisampay na. Dahil mga bandang hapon pa naman kami aalis ng kaibigan ko or pupunta ng Bulacan, malamang matutuyo muna tong mga damit bago kami umalis. May mga damit naman si Athena mga mami sa damitan niya, pero ang gusto kasi talaga ni Athena kapag pambahay, yung mga oversized na shirt talaga ang gusto niyang suot kasi mas komportable siya doon tapos
mga pajama. Yung mga pajama naman na nandoon naman na nilagay ko na sa eco bag. Bale, itong mga damit na nga lang talaga ang kailangan matuyo para mailagay ko na din doon sa bag namin. Ay, eco bag pala to mga mamis, hindi pala to bag or backpack kasi hindi talaga ako mahilig magdala ng mga ganon. Mas komportable talaga ako mga mamis na bit-bit ko lagi ay tote bag or di naman kaya eco bag. So kung matagal na kayong nanonood sa mga vlog ko, lagi niyong makikita tuwing aalis kami, lagi kong bit-bit talaga ay puro eco bag. Meron namang binigay sa akin na bag yung mama ko. Maganda naman siya mga mamis. Kaya lang ang problema, hindi ko talaga ginagamit kasi nga masakit yung pinakasinasampay dito sa balikat. Kaya sabi ko, ito na lang talaga ang kailangan kong gamitin, yung mga eco bag or tote bag kasi mas komportable talaga sa balikat ko to pag nakasampay. So anyway mga mamis, fast forward na nga tayo. Kinabukasan na nga to at bandang tanghali na to. Natuyo na yung mga damit ni Atina kaya inilagay ko na isa-isa dito nga sa dala namin na eco bag. Habang inaantay kami ni Daddy na matapos mag-asikaso, ay unti-unti muna siyang nagwalis-walis dito at naglinis-linis para nga kapag umalis kami, hindi na siya masyado maglilinis, mag-e-enjoy na lang siya dito sa bahay. Hindi na nga ako nagdala ng maraming damit namin mga mamis para walang masyadong bitbitin. Kaso si Atina naman gusto niyang dalhin itong Beyblade niya, pati na rin yung stadium ng Beyblade. Kaya naman no choice ako kung hindi dalhin para nga meron na rin siyang libangan doon. Nung natapos ko na nga asikasuhin lahat ng mga bibit-bitin namin na sigurado ko na wala akong nakalimutan, ito nga't nagsimula na kami ni Dading lumabas para nga ako munang ihahatid niya sa bahay ng kaibigan ko tapos babalikan niya si Atina kasi hindi naman pwedeng tatlo kami sa motor. At hindi na nga ako nakapag-video mga mamis after nito. Fast forward na nga tayo at andito na kami sa Bulacan. Pagdating nga namin dito mga mamis, mga bandang hapon, hindi na nga nagpaawat itong mga batang kasama namin at nagsimula na nga silang maglaro ng Beyblade dito sa labas. Pero itong araw lang talaga nila to nalaro mga mamis dahil hindi ko na ulit pinalaro sa kanila to. Kasi mga mamis, alam niyo ba itong si Baby Sai, kapag matutulog na siya, dapat katabi lang din niya yung kuya niya or di naman kaya nandun lang din yung kuya niya sa paningin niya. Pero ang kuya niya kasi gusto mag-Beyblade. Kaya sabi ko hindi ko na nga ipapalaro para nga hindi na mahirapan patulugin si Baby Sai. Kasi alam niyo mga mami, si Baby Sai hindi talaga siya mapakali kapag nawawala sa paningin niya yung kuya niya. Talagang paulit-ulit niya nga hanapin or tatanungin talaga yan sa amin kung nasan yung kuya niya. So ang mangyayari niyan, kapag nakita niya nagbe-Beyblade yung kuya niya, hindi na rin siya matutulog. So bali ang matutulog na lang yung mga nagpapatulog. So dahil nga dito na kami sa Bulacan, naganap na naman kami ng kaibigan ko sa pagiging marites namin. And fast forward ulit tayo. Last na fast forward na to. Kinabukasan na to mga mamis at ito nga't nagluto kami ng maha at nagluto rin kami ng spaghetti. Tapos habang nagluluto kami, yung mga bata, pinag-swimming na namin kasi may swimming pool na dala yung kaibigan ko.